Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ba'y na-reject na sa inyong buhay? Marahil oo ang inyong tugon. Iba't ibang klasing rejection. Isang binatang naliligaw, ang akala sasagutin na, tapos sasabihin ng dalaga, parang kuya lang ang tingin ko sa iyo. Rejection yun, di ba? Nag-apply ka ng trabaho, ang ganda ng iyong resume, maganda yung mga ipinakita mo doon, pero wala, hindi ka tinawagan, pinaghintay ka, at ang sabi, tatawagan ka. Lumipas ang taon, walang tumatawag sa iyo. It's a form of rejection. Iba't ibang klaseng rejection ang pwede nating maranasan sa ating buhay. At maging para sa ating Panginoon, pwede rin seemingly ay pwede po nating maranasan. Ano po? Kapag tayo nagdasal, nagnubina na tayo, lumuhod tayo, lumakad tayo ng paluhod doon sa simbahan, sukdulang dumapa habang nagdarasal, pero parang hindi tayo pinakikinggan. Sa Ebanghelyong ating napakinggan, marahil ito po yung pwede nating makita doon sa babaeng Cananea. Cananea po ay bahagi ng mga, hindi po mga Hudiyo, so kabilang doon sa mga lipi ng mga pagano. So parang nakita po natin dito yung iba't ibang uri ng rejection, sabi ng isang pari. Ang unang rejection na natanggap ng babaeng Cananea, katahimikan. Sabi sa Ebanghelyo, ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. Ang lakas siguro ng pagkakasabi niya. Sabi niya, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pero sabi ng Ebanghelyo, ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. Pero paalala po, God's silence does not mean God's absence. Yan po ang inyong tatandaan. God's seemingly silence does not mean God's absence. Ito po yung unang reaksyon na seemingly ginawa ng ating Panginoon sa babaeng Cananea. Pangalawa, di po ba nagpupumilit naman ang babaeng Cananea, sunod ng sunod pa rin kahit hindi tumugon ang ating Panginoong Jesus. May suggestion pa nga yung mga alagad, pagbigyan ng hapon ninyo at nang umalis na, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Anong tugon ni Jesus? Ito po yung second form of rejection. Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako sinugo. Ibig sabihin, sinasabi niya, sa mga Israelita lamang ako. Hindi sa mga katulad niyang Cananea. So ano yung rejection doon? Yung tinatawag nating exclusion. Sabi ni Brother Joel, exclusion. Kung yung una ay silence, the second is exclusion. Sa pwera ka, hindi ka naman Hudiyo eh. Bakit ka hihingi ng tulong sa akin? Ako'y para lamang sa mga Hudiyo. Cananea ka. Hindi ka kasama. Hindi ka kabilang. Tumigil ba yung babae? Hindi naman. Tuloy-tuloy lang sa paghiling sa ating Panginoon. Ang sabi sa Ebanghelyo,
Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod at sarapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Talagang siya'y porsigido. Gusto niyang gumaling yung kanyang anak. Dapat gumaling ang aking anak. Gagawin ko ang lahat. Ay ano kung tumahimik siya? Ay ano kung iitsapwera niya ako? Basta hihiling ako sa ang Panginoon. Alam kong siya ang makapagpapagaling sa anak ko. Pero may pangatlong rejection. Mas matindi po ito. Hindi lang ho ganun kahalata natin, pero ito pong sagot ni Jesus na hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Yung pong comparison ni Jesus sa kanya bilang tuta o bilang aso, alam niyo po hanggang ngayon, yung mga mga Hudiyo, hindi nag-aalaga ng aso. Ang pet ho nila ay pusa. Why? Para po daw sa kanila, ang aso ay maduming hayop. So, hindi nila gusto ang aso. So, nung sabihin ni Jesus na para kang tuta, it's a form of humiliation. Pangahamak. Ikinukumpara siya sa isang tuta, sa isang aso, isang hayop na kinasusuklaman nila. Hindi ho natin pansin dahil mahal natin yung mga aso, di po ba? Pero kung inyo pong mag-aaralan, itong sits and labor nito, yung ginagawa nila nung panahong iyon, maunawaan ninyo. It's a form of rejection. And we call it humiliation. Hinahamak, seemingly, hinahamak ni Jesus yung babae. Pero napakaganda po nung sagot ng babae. Sabi niya, tunay nga po, Panginoon, ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Iba't ibang rejection sa buhay, pwede ho nating maranasan. Pero baka po, sa mga rejection iyan sa ating buhay, merong itinuturo sa atin ang ating Panginoon. Sabi sa isang humilya, rejection is a purification. Baka kaya tayo tinatanggihan pa, ay nililinang pa tayo ng ating Panginoon. May nililinis pa sa atin. Inihahanda pa tayo doon sa biyaya, doon sa pagpapala. Baka kaya hindi ka manalo-nalo, baka sumama ang ugali mo. Dinedelay niya. Para pag ikaw ay nanalo, pag ikaw ay nagtagumpay, marunong ka nang magpakumbaba. Kaya dinedelay niya. Rejection is a purification. Sabi pa, rejection could be a redirection. Meron po akong kaklase sa seminaryo. Gustong-gusto talaga niya magpari eh. Pero pinalabas siya. May nga ba kung 1 taon lang. Ang sabi nung aming formator, 5 taon. Sa seminaryo po, pag binigyan ka ng 5 taong pagpapalabas, parang sinasabi sa iyo, pumili ka na ng ibang landas. Hindi ka bagay rito. So siya po ay na-prostrate, na-depress. Pero isang araw, muli ko siyang nakausap. Hindi po siya, hindi talaga siya naging pari. Pero ang sabi niya, classmate, siguro kaya hindi ako naging pari, may iba akong misyon.
masaya na akong ama ngayon, 10 ang aking anak. Rejection could be a redirection of God. Baka meron kang ibang misyon. May iba kang gagampanin. At panghuli, rejection could be a preparation. Ito po, danas ko ito. Kami po ay 7 Pinoy na sabay-sabay na tumulak papuntang Espanya para mag-aral. 2 po dito sa Lucena, 2 galing sa Archdiocese of Lipa, at 3 galing sa Archdiocese of Palo, Leyte. Nung kami po ay last year na namin, sa 7 Pinoy na iyon, isa po ay may binagsakang subject. So dahil siya ay bumagsak, kailangan niyang mag-summer. Hindi pa siya makakauwi, kagaya namin. Kami nakauwi na kaagad dito sa Pilipinas. Dahil siya ay bagsak na isang subject, kailangan niyang mag-summer. So lungkot na lungkot siya. Dahil 4 na taon na po kami sa Espanya walang uwian. Tapos madidelay pa yung kanyang uwi. Siya po'y diakono na noon. Ako'y diakono na rin. So siya'y napapaiyak dahil lalo na nung kami uuwi na. Maiwan na namin siya Alam nga nang hindi kami umuwi, kami tapos na. So kailangan na naming maghanda para sa aming ordinasyon bilang pari dito sa Pinas. Siya naiwan doon. Nag-aaral. Pero alam niyo po, yung biruan namin, that very year ay in-announce yung canonization ng founder ng Opus Dei. So dahil yung aming pong university at yung aming seminaryo ay pinangangalagaan ng Opus Dei, yung lahat ng nasa sa seminaryo pinapunta sa Roma para umattend ng canonization with the Pope. At dahil siya po ay diakono, nagkataong siya lamang ang diakono nung panahong iyon, siya po ang kumanta ng gospel sa canonization ng founder ng Opus Dei. Siya yung nakalapit sa Santo Papa, siya yung kumanta live doon sa Roma sa canonization. Kaya sabi ko doon, nung tumawag ako classmate, hindi naman pala rejection yun ng Diyos. It's just a preparation for you for a bigger moment in your life. Mga minamahal na mga kapatid, sa Ebanghelyong ating napakinggan, parang ni-reject ni Jesus ang babaeng Cananea. Hindi pala. Meron pala siyang ibig gawing mas malalim. Inihanda lang ni Jesus ang puso ng babaeng Cananea para tumanggap ng isang mas malaking pagpapala, ang kagalingan ng kanyang anak.